Mga minamahal na kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Sa gabing ito ating pag-usapan ang isang paksa na kung saan hindi bago sa atin, hindi hiwalay sa atin, kundi kabahagi na ng buhay natin, na naranasan ng lahat ng mananampalataya, maging sa mga hindi mananampalataya. Ito ay ang pagsubok sa buhay. Pagsubok sa buhay ay bahagi na ng ating mga buhay. Yan po yung ating paksa. Pagsubok ay bahagi na sa ating mga buhay. So sa ating paglalakbay o pamumuhay sa daigdig na ito, hindi maiwasan ang mga hamon at pagsubok na dumarating sa ating landas, sa ating mga daan. Pero sa kabila ng mga ito, mayroong mga aral tayong matatanggap at mga biyaya sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Marahil masabi natin hindi ugma yung paksa natin ngayong gabi dahil wala tayong pagsubok, pero tanda natin ang salita ng Diyos laging nauuna sa ating buhay. Kaya ito ay isang bagay na paghahanda upang ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay na darating. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, very familiar text na ating napag-aaralan na. Ganito ang sabi. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ito ang salita ng Panginoon. Pagsubok ay bahagi na ng ating buhay. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang mga salita ninyo ay lagi pong nauuna sa aming pong buhay. Ang salita ninyo ay liwanag ng aming mga paa upang may hakbang namin ang aming mga paa sa tamang hakbangin. At ito'y liwanag ng aming landas upang makita namin ang unahan. Walang iba kundi ang biyaya na si Jesucristo na aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral ngayon ng iyong salita sa aming pong pulong panalangin upang may panalangin namin, Ama, ang aming pong mga kahilingan na mayroon pong liwanag na nagmumula sa inyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sinasabi ng ating talatang binasa, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, na sa mga pagsubok, nagagalak pa rin tayo sa kabila ng mahabang panahong pagtitiis sa ating pong mga buhay. Sapagat ang pagsubok ay may layunin. At ito ay ang pagdalisay ng ating pananampalataya tulad ng ginto na nalulusaw sa pamamagitan ng apoy. Dito makikita natin na ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa buhay natin, kundi ito ay isang oportunidad sa bawat isa sa atin. So may mga dahilan kung bakit tayo sinusubok bilang mga Kristiyano. Now, ayon sa ating talata, mayroon tayong titingnang tatlo na dahilan kung bakit tayo dumaranas ng pagsubok sa buhay. Una, sa pagsubok, sinusubok ang ating pananampalataya. Iyon ang unang-unang dahilan kung bakit dumaranas tayo ng pagsubok dahil mayroon tayong pananampalataya. At ang pananampalataya ito hindi nagmula sa atin, hindi natin kinagisnan, kundi ito ay bunga ng ating regeneration. Ito'y kaloob ng Diyos upang lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban, pero kailangan tayong subukin. Gaya ng sinabi sa verse 6 and 7, ulitin ko ulit pagkabasa.
Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalasayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauuwi. Ang alin? Ang ating pananampalataya saan? Mauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So ang ating pong pananampalatayang tinanggap mula sa ating Panginoon, hindi ito pananampalataya para sa ating pansariling kabuhayan, kundi gagawin natin ito upang mabigyan luwalhati ang ating Panginoon. Kaya nga may sinasabi, lagi tayong sinasabi na live by faith. Marami sa sanlibutan, sa mundo, magtiwala ka, sumampalataya ka sa iyong sarili. Yan po ay hindi faith from God, kundi yan po ay nature natin, faith. Pero ang faith kaloob natin, simula sa regeneration, ito'y para sa kapurihan, kaluwalhatian ng ating Panginoon pagdating niya. So ano ba ang pananampalataya? Ano bang faith? Madalas na natin itong pinag-aralan. Well, simple lang. Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Yun po yung talagang kahulugan ng pananampalataya. Ito'y pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Kahit na hindi natin nakikita ang lahat ng Kanyang plano at layunin at anuman ang kahinatnan ng buhay natin sa mundong ito, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ito yung nagbibigay apoy sa buhay ng Kristiyano na anuman ang mangyari ay nabubuhay sa pananampalataya. So, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay kadalasang nangyayari kapag feeling natin nag-iisa lang tayo. Kapag tayo ay nag-iisa, para bang, teka, nasaan ako? Dahil dyan, kapag tayo po'y mananampalataya at feeling natin nag-iisa tayo, tayo'y natututo sa dalawang bagay. Una, natututo tayong lumapit sa Diyos. Sapagkat buhay natin ay sa Diyos, ang buhay natin hindi ating hawak, hindi sa ating mga ari-arian, hindi sa ating katayuan, pero ang buhay natin ay sa Diyos. Kaya ang totoong pananampalataya, pagdating po sa mga problema, feeling nag-iisa ka, natututo tayong lumapit sa Diyos. Sa Diyos na hindi nakikita. Yun ang faith eh. Sa Diyos tayo lumalapit. At natutuwa ang Diyos diyan kapag tayo'y lumalapit sa Kanya, believing na nandyan siya. Because God is omnipotent. Siya ay makapangyarihan sa lahat, omniscient, nakakaalam ng lahat, omnipresent, sa lahat ng lugar, nandyan siya. So kung alam natin sa ating faith na niniwala sa Diyos sa Kanyang pangako na nandyan siya, pag tayo po'y nagkaroon sa pagsubok, lumalapit tayo. Hindi tayo lumalapit kung saan-saan sa mga physical na bagay. Hindi tayo lumalapit sa ating kapitbahay para humingi ng tulong. Ang unang-unang talagang gawa ng pananampalataya, sinusubok tayo na lumapit sa Diyos kapag tayo nangangailangan. Tingnan niyo ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Walang pananampalataya. Pag hindi natin nauuna ang Diyos, ibig sabihin you don't have faith with God. Mayroon kang faith sa iyong mga resources, mayroon kang faith sa ibang tao, mayroon kang ibang faith sa kung saan. Kaya ang sabi rito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Like for example, mystical body itong church. Kapag tayo may problema, pupuntahan natin ang church sapagkat yan ang katawan ni Christ. At sama-sama tayong nananalangin. Yun po yung udyok ng faith. Kapag ikay nasusubok, natuturuan tayong lumapit sa Kanya sa pananampalataya. At ikalawa, natututo tayong magtiwala sa Kanya. Sapagkat alam natin, God's sovereignty, walang aksidente sa buhay. Walang nagkataon. All are decreed by God.
At ito'y pinamamahala ng kanyang providence. At dahil dyan, nagtitiwala tayo, kaya tayo lumalapit sa kanya, nagtitiwala tayo sapagkat walang aksidente, walang nagkataon, lahat nasa kanyang kapahintulutan. Kaya mas nagtitiwala tayo sa kanyang layunin sa ating buhay. Nasa kanyang lahat ng kapahintulutan at siya ang namamatnugot. At alam natin, Romans 8:28, that in all things God works together for good to those who love Him and to those who are called by His name. Di ba? So, sa lahat po ng pangyayari, providence, nagtitiwala tayo, kaya tayo lumalapit sapagkat siya lamang ang makatutugon ng ating mga kailangan. So, ang ating pong pananampalataya ay nasusubok. Dumadanas tayo ng trials upang subukin ang ating pananampalataya. Saan tayo nagtitiwala kapag tayo ay nag-iisa na, wala tayong magawa sa buhay? Karamihan, pag may problema na, yung talagang bagsak na, walang pag-asa, doon pa lang tatawag sa Diyos. Doon pa lang pupunta sa Diyos. Pero ang mga Kristiyanong may faith, feeling pa lang niya, lumalapit na agad sa Diyos. Sapagkat alam niya na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Then secondly, sa pagsubok, dinadala tayo sa lakas at katatagan. Pinalalakas tayo nito at pinatitibay. Tingnan nyo, basahin natin uli ang verse 6 hanggang 7. Implied yan ang sabi dito sa verse 6. Sa ganito, kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Now take note doon sa salita dito mga kapatid na kailangan. Ang sabi diyan sa verse 6, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan. So trials para sa ating kaalaman, sabi ng Jesus Christ, if you continue in my word, truly you are my disciples, you shall know the truth, and the truth will set you free. Yung salitang kailangan, ito palang trials ay kailangan natin. Hindi lamang natin ito kakambal, hindi lamang ito bahagi ng ating buhay, pero ito'y kailangan. Sapagkat kung ang ginto na nga, pero nalulusaw sa apoy, ganon din ang ating faith, kailangang madalisay. Kaya, napakalinaw po dyan. Kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, anong kauwian? Ang sabi po, mauwi sa kapurihan ng ating Panginoon, mauwi sa kanyang kaluwalhatian, mauwi sa kanyang karangalan, hindi sa ating sariling karangalan, hindi sa ating kapurihan. Kaya nga, the righteous shall live by faith. Dahil ang faith na taglay niya, tanging Diyos lang ang naluluwalhati sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng mayroon siya, sa lahat ng buhay niya. Pero sa mundo, kadalasan, lahat ng pakinabang na tinatanggap niya mula sa Diyos, accredited sa Kanya. Hindi siyang Diyos na naluluwalhati. Kaya kaibang buhay ng sanlibutan at ng mga Kristiyano. So tulad ng ginto, ang ating pananampalataya, ang ginto pinapanday di ba? Nilulusaw yan sa apon, 7 times ang heat nito. Para lang ito ay malusaw at pandayin sa gustong gawin ng isang nag-aalahas. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos din ay dinadalisay tayo sa mga nagliliyab na trials para tayo hubugin. At ano ba ang layunin saan tayo nilayo ng Diyos na mahubog? Romans 8:29, lahat ng mga kinilala ay itinakda na maging kahubog sa larawan ng kanyang anak. Kaya nga tinatawag tayong Kristiyano sapagkat tayo ay kawangis ni Kristo. Kaya sa mga pagsubok, diyan tayo hinuhubog ng Diyos. Tinutunaw tayo sa ating mga vices, sa ating mga natatagong kasalanan, sa ating mga ugali.
At wala tayong ibang may pagmamalay kundi ang Diyos lamang. Kaya sa bawat pagsubok, natututo tayong bumangon. Bumangon bilang anak ng Diyos. Pero karamihan, nagagalit sa Diyos. Sinisisi ang Diyos. Pero ang totoong mananampalataya, pagdating po sa pagsubok, siya'y lumalakas at tumatatag. Kaya natututong bumangon sa kanyang kabiguan dahil sa trials at natututo siyang tumatag sa kapangyarihan ng Panginoon. Then lastly, sa pagsubok, dinadala tayo sa mga ginintuang aral. Laging may aral para sa atin, sa ating ikatitibay at para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Again, basahin natin ang verse 6 and 7. Sa ganito kayo'y nagagalak. So, ang context dyan, pagsubok, no? Bagamat ngayon ay sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, colorful, ang sabi ni James 1:2, upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas malaga kaysa gintong nasisira, ang sabi po sa huli, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So, yun po yung gininto ang aral na natatanggap natin, lalong naluluwalhati ang Diyos kapag tayo po ay nasusubok. Why? Sapagkat sa pagsubok po, nabababa tayo, nawawala ang ating kayabangan. Sa pagsubok, nawawala yung ating greediness, covetousness. Natututo tayong magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Maganda ang ating pagkahubog. So, ang aral na ito ng ating pong Panginoon sa pagdalisay ng ating pananampalataya, hindi sa kagandahan ng ating buhay. Hindi dyan na nakukuha ang lesson, ang ginintuang lesson. Hindi dahil ikaw ay mayaman, hindi dyan. Kundi sa iyong pagkabigo. Dahil walang aksidente. Kung minamahal tayo ng Diyos, Hebrews chapter 12 verse 5, Kanya tayong sinusubok upang lalo tayong maging katulad kay Kristo. Kaya ang lahat ng kauwian, ang ginintuang aral, verse 7. Ang sabi sa verse 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas malaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi, no? Mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So, sa buhay natin, nag-glorify ang Panginoon. Sapagkat yun naman talaga ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, kaya tayo nag-exist dito. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Kaya nga 1 Corinthians 10:31, ano man ang inyong ginagawa, umiinom man, mga simpleng maliit na bagay, kumakain man, gawin yung lahat para sa kapurihan ng Diyos. So isang bagay na magpapatibay sa atin ay pagsubok. Doon tayo namumold ng Panginoon. So ano pong mapipitas nating aral sa gabing ito bago tayo manalangin? Well, unang-una, pagdating po sa pagsubok, hindi natin ito tinatakasan. Maraming tumatakas sa problema. Pero pagbalik, problema pa rin. Kailangan harapin ito na may pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi tayo hiwalayan ng Panginoon. Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. So isang mahalagang paalala sa atin, Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating mga pagsubok. Ito'y Kanyang ipinangako sa atin na hindi na tayo iiwan. Kaya sa bawat trial, nag-aanyaya ang Diyos sa atin, bawat isa sa atin ngayong gabi, na lumapit at kumapit sa Kanya. Instead, lumayo sa Kanya at lumapit tayo sa sarili nating paraan o sa mga tao o sa mga bagay o sa kayamanan. Wala diyan ang solusyon, nasa Diyos. At ikalawa, manalangin tayo at humingi sa Kanya. Anong hihingi natin kapag tayo dumanas ng pagsubok? Kailangan nating hingin ang
lakas and wisdom. Lakas at karunungan kung paano natin desisyonan ang lahat ng mga nangyayari sa atin upang harapin natin ang pagsubok na may kagalakan. Sapagkat sinabi, kailangan sa atin na magdanas ng pagsubok. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong gabi na kung saan binigyan niyo kami ng liwanag tungkol po sa mga problema, pagsubok sa buhay. Kadalasan namin itong tinatakasan at gumagawa kami ng ibang paraan. Kaya naman nabibigo kami at malalim ang pagkabigo. Ngunit ngayon tinuruan niyo kami na bilang Kristiyano, namumuhay kami sa pananampalataya. Kaya naman dapat kaming lumapit sa inyo, humingi ng tulong sa inyo, at magtiwala sa inyo sapagkat kayo ang Diyos namin na kailanman hindi tumatalikod at hindi nambibigo sa mga taong nagtitiwala. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.